Bakit gano'n? Kung wala namang talagang solid na evidence para i-convict ka, bakit ka na-convict? Kaya nga sabi ni Daddy, hindi malaman kung ba't nila ginagawa sa atin to. Tapos sabi pa niya, magkano kaya? Parang ganon. Sabi ko, Dad, wag ka magbibigay dyan kahit 5, sabi ko. Kasi parang inamin ko yan. Kung totoo yung sinasabi mo na wala ka talagang kasalanan, napakahirap nun. Hindi ako magpapa-interview sa inyo. Oo nga eh. Magbubulahan lang. Hindi, saka sharing my testimony. Nakita ko si Daddy doon sa unahan, iyak siya ng iyak eh. Lalo nung nabanggit ko na sangkot ako sa isang kaso. Kasi ano mangyaring yung sunog na yun, magkasama kami ni Daddy sa bahay niya. Birthday nga ni Claire, yung apo ng Daddy ko, anak ni Kuya Boy. Tumakbo Daddy sa unahan, di siya nahiya doon sa mga tao, niyakap ako. Sabi niya, anak, sabi niya, sama mo na lahat ng kapatid mo dito. O, dahil doon sa gawain na yun, mga kapatid, nakitang-kita ko po ang Daddy ko, dalawang kumain, nakataas at tinanggap po niya ang Panginoon. Na-born again ang Daddy that day. Narito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan makakausap po natin ang tinaguriang prodigal son na si Rodolfo Quezon Jr. o mas kilala bilang si Dolphy Jr. Kung dati siya po'y tinuturing na black sheep ng pamilya Quezon, ngayon isa na po siyang pastol na mga kababayan po nating nawawala ng direksyon sa buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babau's channel. Hello! Pusta po? Kayo po ang asawa ni Mr. Dolphy. Ay na pala eh, oh. Mr. Dolphy, how are you? Kumusta ka? Okay lang. O, di nagbabago ha. Para po magandang aura mo ngayon ha. Father, ano itong negosyo mo ngayon? Ito naman tayo sa negosyo. Actually, nung nag-pandemic, siyempre, ang hirap, no? Ano ako gumawa ng pinakurat, yung suka ba? Kumukuha ako ng suka sa Batangas pa, purong niyog siya. Tapos, titimplahan ko na siya. May luya, bawang, sili, asin, yung gano'n. Asukal. Ayun, tapos, i-stack ko siya after mga 1 month, 2 months na naka-stack siya. Maraming kumukuha sa akin. Churches. Ito po yung, yan. Parang suka, gano'n. Suka yan. May picture ko. Oo nga. May picture mo pa. Ayan. Ano? Nakalagay? Dol Pinoy Kusina. Dol Pinoy Kusina. Kasi at the same time, si wife ko, nagluluto naman siya ng sinantulan. Tapos gumagawa kami ng mga bagoong. Sarap ng ng niluto mong binakol. Ayan, binakol. The best. Tinola na sabawe, buko. So ito yung mga suka na in-order galing pa Batangas. Gagawa kami. Kaya yung bote, nandiyan dyan, nililinis ko pa yung mga bote. So, nandyan yung mixture sa loob? Wala. Ano yan? Gagawin ko pa muna lahat yun. Yung mga kinayad na luya, bawang, sili. Ayun, tapos saka ko na, isa-isa yun. Isa-isa ang titimplahin sa bote. Ito yung mga niluto niya ho. Ayan, nagluto kami. Ano to? Ito yung tinaparol. Tinapaan laman yan. Tapos ito yung binakol. Halos maubos na namin yung sabaw. Sarap eh. Ito yung pansit. So, mahilig ka talaga magluto? Oo, dahil sa mother ko. Tsaka yan, si Sister Nancy, mahilig kami talaga magluto. Ito si Mrs. Kamusta? Kamusta ang asawa si Dolphy? Mabait. Bigyan ng Diyos. Talaga? Saka madasalin, no? Madasalin, masipag, magtrabaho, magaling maglinis ng bahay. At magaling magluto. At magaling magluto. So, dito ko kayo nakatira sa bahay na to? Dito. Ano ito? Bali, pinapagamit ko sa inyo? Blessing ng Lord to eh. Actually, sa Tagaytay kami nakatira noon eh. Tapos, yung bahay na inupahan namin doon, gagawin ng transient. Naganap kami. Yung kaibigan ko, si Pastor Art Ramos, siya ang pastor dito. Ito, dating school.
Nag-pandemic, sinarado na school, sinurrender niya na daw ang lisensya. So, nung humiram ako ng service ng church, sabi niya, bakit? Maghanap ako ng lilipatan. Kasi yung bahay sa Tagaytay gagawin transient. Sabi niya, wag ka nang maghanap. Ito na lang, classroom na yan. Gawan niyo ng paraan, ayusan niyo na lang. Siyempre, nahiya ako, no? Sabi niya, baka naman, kesa naman mabulok yan. Gamitin niyo na lang. Ayun. So, tinulungan pa ako ng kanyang mga pastor dito na paghahakot. Ayan, inayusan ni Sister Nancy. Ito na siya. Ayan na, naging bahay na yung tsura. Naging bahay. Gano'ng katagal na kayo rito? 3 years. 3 years na. Ayan, ito si Mami. Ito si Gracita Dominguez. Ganda ng Mami mo. Isa siya sa mga endorser pa lang ng mga sabon nun eh. Ito yung pelikula niya yung Kalbaryo ni Jesus. Ayan, ito si Daddy. Ano ito? Picture drawing? Drawing. Ito? Ayan, Mother ni Nancy. Ayun, ako. Ayan. Ano naman to? Dolphy life-changing testimony. Basta may mga plaque ka rito. Ay, oo, maraming dyan. Ayun, marami ng pag-asa. Late in the evening, just wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes the long blonde hair. And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Sabi sa chorus, I feel wonderful because I've seen the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Si Jesus ang nagsabi noon na hindi natin na-realize kung gaano tayo kamahal na Lord, di ba? Oo nga, no? It's so wonderful now that I have you, Jesus, in my life. And the greatest of it all is that I have the eternal life. It's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. Guys, kasama na natin. Walang iba kundi si Brother Dolphy Jr. o si Rodolfo Quezon Jr. Magandang araw sa iyo. Ngayon din sa'yo. Long time no see. Tagal na. Brother, kamusta ang buhay mo ngayon? Masaya. Ito, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Gaano katagal na ho kayong naglilingkod sa Panginoon? Ako, mula nung ako'y makalabas, galing doon sa Piitan. That was year 1998 ako lumabas. Tapos 2001, nag-serve na ako kay Lord. Dire-diretso hanggang ngayon. Exact date ng inyong paglaya? September 28, 1998. Itong araw na anniversary. Exacto, no? Anniversary ko. Hindi namin pinag-usapan yun, guys, ha? Nataon lang talaga na anniversary. Ngayong araw, September 28 po, habang sinushoot namin to, ito rin ang anniversary ng paglaya mo. So, congratulations. Happy anniversary sa'yo. Thank you. And you've been free for how long? Since, ano yan? 26. 26 years. Yeah. Pero, nakulong ka ng 18 years. Yes, 1980 to 98. So, 18 years of your life,
nandun sa loob ng kulungan? Hindi naman. Meron pa akong nakalabas pa ako dyan eh. Kasi ano nga eh, magulo eh. Nagpalipat-lipat ako ng ano eh. Tapos hanggang sa yung huling-huli eh, dito na ako, nasintensyahan na ako. Dito sa Pasig. Interesting ang life journey mo, brother, kasi anak ka ng isang high-profile personality. Tapos nakulong ka ng napakahabang panahon, kaya medyo, alam mo yun, marami ang nagulat doon sa mga pangyayari sa buhay mo at sa buhay ng iyong tatay na si Dolphy. Siguro balikan lang natin yung nakaraan, no? Anong mga earliest recollection mo sa buhay ninyong mag-ama ni Dolphy? Ay, kami ng daddy ko eh, nagkawalay din kami, bata pa ako eh. Bata Kasi ka pa lang nun. na-separated siya sa mother ko. I was 8 years old that time. Mga 8 taon ako nag-separate. Ay, ako po ay doon sa mama sa mami ko. Ang nanay mo ay Si Gracita Dominguez. artista rin. Oh yes. Panahon pa ni ang naka-ano sa kanya si Manuel Conde. Yeah. Paano sila nagkakilala ni Dolphy? Siguro sa mga labas-labas din, sa mga pelikula din. Nagpakasal ba sila? Hindi po. Hindi, Wala. Tapos nagsama silang dalawa. Yes. Nagkaroon sila ng ilang anak? 6 kami. Ang eldest brother ko si Manny Boy, si father ni Boy 2. Then isa lang babae namin si Sally. Then ako pangatlo, sumunod sa akin si Freddy, tapos si Edgar. Ang youngest brother ko si Rolly. Paano sila naghiwalay? Wala. Siyempre, bata pa kami that time. Siyempre, pag bata ka, nadidinig mo lang na minsan may mga pinagtatalunan ng mga magulang mo. Parang away ba, ganyan. Tapos, dumating doon sa punto na ang mother ko, tuluyan ang lumayas ng bahay namin. Pero, that day, hindi ko naman iniwan ng mother ko. Kasi, nag-iisa eh. Yung mga kapatid mo, Doon lahat na iwan sa father ko. Iwan kay Dolphy. 5. ikaw sumama sa nanay. Ako lang po ang kasama. Saan kayo nagpunta? Napatira kami dyan sa may Sibuyan. Malapit lang. Ang bahay ng daddy ko sa Lalome, sa may Banawe. Mayroong squatter area doon, walking distance lang. Marami akong kabarkadang bata ron. Bata pa ako, mahilig ako makipagkaibigan sa... So, sa paglalakad namin ng mother ko, kasi that time, iyak lang siya na iyak. Ako naman nakahawak sa kamay niya. Doon ko siya nadala, doon sa sinasabi ko marami akong kaibigan. Kasi doon ako nakikipaglaro Doon ako sinusunduan ng mother ko kapag hapon Kaya hindi ko napupuna na mamalayan, doon na kami napatira ng mami ko sa isang maliit na kwarto na may isang papaglang. Kailangan ko magtinda ng dyaryo that time. Dolphy ng father ko kasi doon sa lugar na yun, may nakita kong dinadala yung mga paninda na newspaper. Na hapon mo ibibigay ang bayad. Pero alam ni Tatay Dolphy na doon kayo tumira. Nung una hindi, pero siyempre malapit lang din sa amin. Hindi siya nagpapadala ng... Nagpapadala siya. Nagpapadala naman. In fairness naman sa father ko, mabait talaga siya. Continue siya nagpapadala. Pero sa akin, siyempre, hindi naman yung pera ng tatay ko ang kailangan ko, hinahanap ko, kalinga ng magulang ko. Kasi nga, bata pa ako. Ang tatay mo lagi wala sa bahay? Wala, busy yun. Grabe. So, si nanay lang talaga ang nakatutok? Grabe sa trabaho rin yung daddy. Shootingan dito, kabilat kabila. Kumusta naging buhay niyo ron? Okay naman. Karaos kami ng mother ko. Tapos hanggang sa dumating doon sa time na sabi ko sa mami ko, Mami, mag-artista kaya ako para magkape. Siguro simpatsya na rin ng mga nakakakilala sa mother ko dahil napabalita naman, nahiwalay na sila ng daddy ko. Kinuha ko, marami ako naging pelikula, child actor ako Yes, kami nila Jay Ilagan, kakasama kami, sila Boy Alvarez. Yes, yun. Tapos maraming pelikula, sunod-sunod na. Yun ang pangalan mo, Dolphy Jr.? Yes. Yun ang ginagamit mo? Lumalabas pa nga ako sa sa RBQ Kaya tatay? Kinukuha pa ako ng daddy. 8 taon ako, lumalabas na ako Tapos siguro mga hanggang 14, ganyan, mga 14 anos. Sino-sino mga nakasama mo sa pelikula?
Marami. Si Chiquito, yung Adri Ice na buto-buto. Ayan. Kasama ko siya. Tatay mo siya doon. Oo. Actually, si Daddy yun tsaka siya magkasama sa pelikula Parang nagkapalit ng anak dun sa Parang gano'n So anak ni Chiquito, naging anak niya? Parang gano'n? Si Bukol naman yun. Si Bukol? Parang gano'n. Yun, saan man sulok ng daigdig. Yan, kami nila, Kuya Rani, FPJ. Wow, FPJ. Kamusta ang buhay mo noon as a child actor? Wala, sumisweldo ako. Medyo enjoy ako dahil mami ko na kahit pa paano na. So yung sweldo mo, ikaw yung pinagtutulong mo sa sa bahay. Si nanay walang trabaho? Wala, sa bahay lang. Ikaw ang parang breadwinner sa inyong dalawa. Tapos, nagtuloy-tuloy yun hanggang ilang taong ka? 14, tapos yun na, pabarkada na. Ayan na. Ayan na. Pabarkada ka na. Kasi pag may pera ka, tsak yun, marami kang barkada Lagi naman gano'n, di ba? Dumami barkada, diyan ako napasok sa lahat ng klase ng bisyo. Nag-start ako, yosi, sigarilyo, alak, sugal, drugs. Ano yung unang-una mong introduction sa droga? Ano naaalala mo yung pinakaunang beses mong ginamit yan? Siyempre, una, nag-yosi ka tapos yung mga tropa, ganyan. Tapos nagsisindi na ng marijuana. Marijuana muna. Yan, damo muna. Tapos, siyempre, pagka parang hindi gahanap ka na mas malakas. Yun, tapos umpisa na, barbiturates na, tranquilizer. Yan. Tapos yun, nag-inject na, pumasok na ako sa heroin. Heroin na. Heroin na. Alam ng nanay mo, gumagamit ka hindi. Hindi alam ng mami ko ito. Nga ako dahil pero nagsasabi siya sa akin na mukhang nagda-drugs ka na, ganyan. Nililihim ko lang sa kanya. Pero kasi una, powder kasi yung heroin, ogoy ang tawag niya Una, nilalagay ko lang siya sa sigarilyo Inihitit ko yung sigarilyo. Tapos, sumunod, sabi nila, pwedeng singutin sa ilong dahil powder. Siningot ko na sa ilong. Siyempre, natakot ako nung nakita ko yung mukha ko sa salamin. Grabe yung gamot Ang tapang, natutuklap-tuklap na yung balat ko. Natutuklap talaga? Para akong naagnas. Totoong naagnas o imagination mo lang? Hindi, nakikita ko yun parang pati ilong ko kinakain ng gamot Matapang? Oo. So, bumili na ako ng syringe. Nag-start na ako mag-inject. Muna dito lang sa muscle Tumagal. Parang sandali na lang din ang tama sa muscle. Naganap na ako inject na ako dito sa ito po needle marks. Yan. Ito mga needle marks. Peklat ng karayom yan. Mahaba yan. Diyan ka nagtuturok? Kapag nagturok kang gano'n, ano nagiging epekto sa'yo? Masaya? Hindi sa relax ka lang, parang mga kalmante ka lang. Bakit mo ginawa ito? Considering nga na, siyempre, hirap ang buhay, di ba? Nanay mo, walang trabaho, ikaw ang breadwinner. Bakit pumasok ka sa droga? Parang, kasi siyempre, unang-una, yung I belong to a broken family. Tapos, siyempre, ang inano ko, makita ko yung masaya ang buhay doon sa ginagawa ko. Parang gano'n. So, hindi ka masaya? Ay, hindi. Kapag nasa bahay ka lang, hindi ka masaya? Laging parang may kulang? Ito bang bagay na ito ay nailabas mo yan sa tatay mo nung time na gumagamit ka? Naibuhos mo ba yung sama ng loob mo sa kanya? Hindi. Ang daddy, kasi siya sige, para bang mabait kasi masyado rin Alam niya na gumagamit ako. Pero, pinababayaan ka? Hindi pinababayaan. Nagsasalita rin. Ayaw mo tumigil dyan. Ganyan. Ako naman, siyempre, pasok dito. Parang ganun lang. Kaya, tuloy-tuloy lang din ang bisyo. Saan mo kinukuha yung pangbili ng droga? Nung time na yun, siyempre, may mga ipon pa ako sa pelikula noon. Tapos at the same time, ang daddy, continuous, meron kaming weekly allowance. So, yung sinusustento ni tatay, pinanda-drugs mo. Ano yung pinaka-worst na ginawa mo as a drug addict?
Yun yung time na inamin ko na sa mother ko. Kasi nung time, dumating yung panahon na bumabagyo noon na halos lubog lahat ng mga karasada. Eh syempre, inisip ko paano ako. Natatakot na ako pagka wala ako eh. Pag abutin ako ng giyang ko. No? Wala nang mabibilihan dahil baha na. So, that was that time na meron ako siguro 18 packs na ang tawag nila doon papilitos eh. Yung naka-stapler eh. 18. Dati kasi pagka mga 10 na lang yun, kailangan bumili na ako ng reserve eh. Di ba? Pero nung 18, sabi ko, tigil na ako. Pero sa totoo lang noon, kapatid, ang nasa isip ko noon, pwede na ako mamatay. Kasi, kumbaga, one time ko yung 18 packs na yun. Isasaksak ko na lahat. So, pinuntahan ko. Sando kami sa bahay. Sabi ko, Mami, pasok ka sa kwarto. Di pumasok si Mami doon. Pinakita ko sa kanya, nag-iiyak na siya, naghihiyaw na. Kita niya, may syringe, andun yung gamot. Sabi ko na nga ba sabi ni Mami, Mami, kako, promise ko sa'yo, last na to. Titigil na ako. Sabi ko, promise ko to, sabi ko. Tapos sabi ko, Mami, may favor lang ako sa'yo. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, hawakan mo to. Si Mami ko ang mawak nung ganito ko. Tapos, kinarga ko yung 18. Si nanay pa tumulong? Umiiyak siya, hindi siya. Bilisan mo, sabi niya. Bilisan mo. Kasi nga nangako ka, last mo na yun. Pero hindi niya alam, pwede ako mamatay doon. Ako naman alam ko, pwede ako mamatay doon. Tapos, hindi ko na nabunot yung syringe eh. Basta tanda ko nung pumasok yung gamot sa katawan ko, nagblanko na ako. Magising ako, andun ako sa ospital, naka-straight jacket ako. Dinala ako sa St. Luke's basement, rehabilitation. Naka-straight jacket na ako. Yun, tapos doon, na-admit na ako doon. Sa rehab. Na-rehab ka ba? Gumaling ka? Sa St. Luke's. Hindi nga eh. Sa totoo lang, ina-advise ko nga iba eh. Marami kasing rehab na negosyo din eh. Negosyo lang din eh. Kasi actually, sa rehab kasi, may gamot din na kumbaga, bibigyan ka nila ng tranquilizer. So, doon ka naman, malilipat ka naman sana, yun naman ang hahanapin mo eh. Sa tranquilizer naman? Tranquilizer naman eh. So, in other words, paglabas mo ng rehab, hindi ka gumaling? Balik ka ulit sa drugs? Hindi, nagpapalakas lang ako sa rehab. Tapos? Titira ulit ako eh. Paglabas, drugs na naman. Grabe. Ganun po. Tuloy-tuloy lang yun. Ano sabi na nanay mo? Wala, siyempre, mother iyak man lang ng iyak. Ganun na lang. Tumaga. Tapos si tatay, suporta lang na suporta. Suporta lang siya. Tapos yun pinambibili mo ng drugs. Paano yung kinakain nyo sa bahay? Yung mga pangangailangan nyo? Kahit pa paano naman, meron ding natatanggap ang mother ko sa ibang mga kapatid ko. Saka doon sa mga kapatid niya. Meron. Kasi bibigyan din ng daddy siya. Na-aksidente ka rin daw? Yes, year 1978. Ano yun? May taping ako eh. Sa yung title niya, bakit pa nga ang title eh. Bumangga ako sa 18-wheeler. Anong dala mo? Land Cruiser. Buti nga, sabi nga nung buti, matigas na kahan ng Land Cruiser yun. Bumangga ako doon. Actually, may bakal ako dito sa pelvic bone. Dito sa tuhod, meron ako. Dito, meron din ako. Yan po. Ang mukha ko to, may tahi ng alambre to eh. Sumapok yung manubela sa akin dito. Pagpigil ko sa manubela, lumabas yung buto ko dito. Tumama sa akin yung yung manubela nga nakuha sa nakadikit doon sa. Bakit ka na-aksidente? Nakapark yung 18-wheeler na truck na wala siyang warning device na kulay, ganun siya, dahon, kulay transcon eh, kulay green eh. Gabi. Tapos ikaw, nakadrugs ka? Hindi ako nakadrugs dahil may taping ako noon. Damo, kasi yung damo parang lang sa akin yun eh. Parang yosin na lang. So, matulin ka yung takbo mo? Matulin ako, madaling araw eh.
Tapos, na-admit ako, na-comatose ako ng 11 days. Namatay ako ng 11 días. Namatay ka rin? Comatose ako ng 11 days. Paggising ko, ang una ko nakita si Daddy. Ano sabi? Nakakas yung mukha ko. Siyempre, maraming anesthesia sa katawan ko. Para bang pilit kong, sabi ng Daddy. Kasi pilit ako nagsasalita Tapos meron siyang pinakita sa akin blackboard na maliit na gano'n. Sinulatan niya. Sabi niya, happy birthday. Kasi nung nagising ako, April 5 ako na aksidente. April 16 naman ako nagising. Birthday ko yun, April 16. Tapos? Nakalagay doon sa hawak si tatay. Happy birthday, I love you, Daddy. Tapos binulungan niya ako. Sabi niya, pangalawang buhay mo. Nagising ako, birthday ko. Birthday mo. Mahilig tayo sa ganito naman anniversary. Parang parang may kahalintulad na kwento yan. Yung kwento ng nangyari kay Van Dolph. Pareho rin, ganyan din. Na-aksidente, na-comatose, namatay, nabuhay. Ang una nakita si Dolphy, binakalan din yung katawan. Very similar ang kwento nyo. Ito bang bagay na to? Napag-usapan yung dalawa yan? Ni Van Dolph? Hindi. Pero, ano naiisip mo kapag ganyan? Na nangyari rin sa kapatid mo yan? Hindi. Unang-una, siyempre, nakakahiya sa Daddy. Dahil? Siyempre, mapalad din kami at may pera ang tatay namin. Ano ba kayo? Na-spoil kayo? Kaya ganyan? Kasi, masasabi ko rin na-spoil. Sobrang bait ni Tatay Dolphy. Sobrang bait. Na kung ano kailangan nyo, binibigay lang niya. Na umabuso naman kayo. Nahiya ako sa Daddy. Sabi ko, kaya mapalad lang kami talagang. Kasi kung hindi si Dolphy ang father namin, ako patay na. Si Van Dolph patay na. Diba? Oo. Pero naisip mo rin ba, brother, na na you could have been dead noong time na yon. You could have been killed by that road accident. Oo. Totoo. Okay. Naisip mo yun na may reason kung ba't ka nabuhay doon sa aksidente yun? Yes, talagang totoo yung salita ng Panginoon. Di ba? May purpose ka. Meron kang mission sa buhay, kaya ka binuhay. Sabi doon sa Jeremiah 29:11, di ba? Ako lamang nakakaalam ng mga nilaam ko para sa iyo. Hindi para mapasama ka, kundi mapabuti ka. But of course, naiisip mo na lang yan ngayon. Yes. But before, wala. Tuloy pa rin ang drugs after. Bara-bara. Lumabas nga ako sa kasi alam mo, brother, 8, almost 9 months ako sa St. Luke's. Aksidente ko, siyempre, yun lang ginastos ng Daddy ron. Laki doon. Kaya lang paglabas ko ng, nakakrutches ako. Yung crutches ko yung na-adjust ba yung nabubunot yun dito. Pero itaktak mo yan, gamot. Intraction. Gamot ko, nga pinanggagamit ko laman. Wala akong tigil. Pantigil. Kaya siguro sabi ni Lord, mabait kasi ang Panginoon Sobrang bait ang Lord sa atin lahat talaga. Ako, kagaya ko, grabe. Sabi siguro ng Panginoon, ano kaya maganda dito? That was the time naman na nasangkot ako sa kaso. Ayan na. Ito yung controversial na arson case, no? Paano ka na-involved doon? Kasi nga, yung gumawa, ayoko na sana pag-usapan na. Kamag-anak nila tsaka, siyempre, ang image natin si drug addict pero Brad, wala po ako alam dito sa kaso. Swear? Pastor ka na ngayon? Hindi. In the eyes of God, Yes. the eyes of God, hindi ka natatakot sabihin na wala kang alam. Na wala akong kasalanan dito. Paano ka ba na doon? Paano ka nasama doon? Refresh our memories. Kasi marami sa mga viewers natin, hindi na matandaan kung ano nangyari. Basta ako, ang alam ko, hinuli ako sa bahay na ang kaso ko is 2 caliber 45, 30 rounds of ammunition. Na which is wala naman akong baril. Okay. Sumama ako. Pagpasok ko doon sa krame, ito na kaso ko.
Arson na. Arson with multiple homicide na. So hindi ka na means napunta doon sa lugar na yon? Ay, Hindi ka umikot doon sa area na yon bago nangyari sunog? ay, Wala. grabe. Nasaan ka noon nung time na naganap yung krimen? Nasa bahay kami ni Daddy, birthday ng apo ng Daddy ko, unang babae, si Claire, Oo. anak ni Kuya Boy. Oo. Andun doon kami sa Ubay. Andun ako, alam na. So maraming witness? Lasing nga daw ako doon. Actually, 4 kami in-implicate dito eh. Di ba? Ponso, kasama rito. Tama. Wala rin alam yun? Wala. Yun lang bata talaga. Kasi nung pinaganap-ganap kami sa piskalya, tinanong nung piskal yung bata, sabi, kasama mo ba itong mga to sumunog na? Hindi po. Bakit mo pinirmahan to? Hindi ko alam na blanco ho yan ang pinapirmahan. Nakakabit na yung pangalan namin. Tapos nag-order yung executive fiscal na palayain. Nakalabas kami. So dismissed yung case o Ang gulo-gulo nga, di mawari. pinayagan na kayo mag-bail? Hindi, walang bail eh. Basta, Pinalabas na kayo? tapos yung kalauna na, may lumabas na naman sa dyaryo, Dolphy son back from US. Ako hindi na maalis eh. Oo. Nagtago daw ako doon. Sa US? Oo. O tapos? Hinuli na ako. Yun, dinala na kung saan ako palipat-lipat ako na Nagbikutan pa ako. Tapos dinala na ako sa Pasig. Doon ako nagtagal sa Pasig. Hanggang sa isipin nyo yung kaso ko 10 taon ata bago nagkaroon ng decision eh. Saan ka nakakita? Habang nakakulong ka? Oo, no bail recommended eh. Sila Jerry kasama rin doon? Ay, si Jerry nasa US na kasi Wala na. nung lumaya kami, umuwi na siya. Ang nahuli, ikaw at sino pa? Si Lito de la Merced, tsaka si Reynaldo Bayona. Wala rin alam yung mga yun? Wala. Nakalaya rin sila? Oo. Bandang huli, ako na lang naiwan. Bakit ganun? Kung wala namang talagang solid na evidence para i-convict ka, bakit ka na-convict? Kaya nga sabi ni Daddy, hindi malaman kung ba't nila ginagawa sa atin to. Sabi pa niya, magkano kaya? Parang ganun. Sabi ko, Dad, huwag ka magbibigay dyan kahit 5, sabi ko. Kasi parang inamin ko yan. Sabi ko, lalaya ako dito. Malinis ang pangalan natin, Dad, sabi ko. Lalaya ako dito. Prinsipyo kasi pinaglaban namin dito eh. Pero mahirap. Sabi ni Daddy, kaya mo. Kasi no bail ka, kaya ko, Dad. Wag mo lang ako pabayaan dito sa loob. Pero ang hirap nga nun. Ang hirap po. Kung totoo yung sinasabi mo na wala ka talagang kasalanan, napakahirap nun. Hindi ako magpapa-interview sa inyo. Oo nga eh. Magbubulahan lang. Hindi, saka iniisip ko rin nga, dahil ikaw ay talagang, loyal ka na sa Panginoon, para sabihin mo sa akin na wala kang kasalanan, at kung totoo man na may kasalanan ka talaga, nagkakasala ka sa Kanya. Lahat naman tayo makasalanan. Nagkaroon din tayo ng mga kasalanan, pero hindi dito sa ano to. So nagtanim ka ba ng galit doon sa mga tao? Hindi, yun nga ang maganda eh. Kasi gusto kong ma-share din sa mga makakapanood nito. Alam nyo, one time nang usap ang Lord sa akin na ang buhay daw ng tao ay tungkol sa pagpapatawad. So ako sa totoo lang, napatawad ko na sila, nagpapasalamat pa ako sa Panginoon na nagamit sila, nadala ako ron. From there, doon ako nakakilala sa Lord, nabago ang buhay ko. Ngayon nagsiserve ako kay Lord, nagbabahagi ng kanyang ginawa sa buhay ko. At masaya ka? Masaya ako. Masaya ako. Pero habang nakakulong ka, na-convict ka, di ba? So nalagay ka sa bilibid. Reclusion perpetua. Life imprisonment. Okay? So paano mo tinanggap yun? Yung penalty na yun? Ay, syempre, nung basahan ako nung una, galit. Sa totoo lang, pinagmumura ko yung judge eh. Ganun? Nung binabasahan ako. Kasi saan ka nakakita, sinabi ang babasahin daw na doon sa promulgation ko sa decision,
is parang 120 pages at 125 pages eh. Nandoon pa lang yung binabasa, nandoon pa lang kami sa page, wala pa 10 eh, 6, 7, Sabi nung judge, we're getting too longer, sabing ganon. You turn to page 120, parang ganon eh. Di ba pagdating dun, Forward, forward na. Rodolfo Quezon Jr., sila Jerry, kami, helping each other for burning the house, blah, 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 reclusion perpetua. Ganon ka ang bilis, diretso sentensya. Minura mo. PI ka, sabi mo, hindi ka dapat, alam mo, wala ako alam dito, sabi, sinila na ako ng mga pulis. Hindi nyo na in-appeal yung kaso na yan. Hindi ba kailangan 15 days eh, di ba? Sa galit ng judge sa akin, nung pagka-sentensya sa akin, dali na daw sa Muntinlupa, nung araw na yan, diniretso na ako sa Munti. Si Judge, napatawad mo na? Namatay na si Judge eh. Kaya nga, napatawad mo na siya sa ginawa niya. Lahat yung... Lahat sa mga yan? Lahat ng yung nangyari sa buhay ko, ako'y makakilala sa Lord. Pinagpasalamat ko lahat sa Panginoon. Sila yung mga instrumento na kung ba't ako nakakilala sa kanya. Interesting interesting ang life story mo, brother hindi ka na nag-appeal sa hindi, nag-appeal kami. Yan ang nakatulong sa akin. So, matagal yon yung proseso ng appeal? Matagal. Matagal, no? Matagal. Hanggang sa nasa Munti ako, matagal. Matagal. Years ang inabot. Pero habang nasa Munti ka, nag-stop ka na, syempre, na gumamit ng droga. Ay, hindi. Hindi? Bakit? Paano nangyayari? Nakakulong ka eh. Paano ka magda-drugs doon? Ang daming drugs doon. Oh my God. Tama nga si si Hubert Webb. Sabi niya sa akin, marami pa rin daw drugs sa loob ng Bilibid. Andun lahat. Andun lahat. Alak, andun. Sugal, andun lahat ng sugal. Paano ka marireform doon pag gano'n? Yes, totoo yun. Wala din. Talaga. Saka totoo ba ito? Ito narinig ko to Nakakalabas ka raw ng kulungan. Ay, hindi. Yun ang hindi totoo. Talaga? Swear? Hindi, kasi ako mismo ang ayoko. Bakit? Ayoko kasi kilala tayo eh. Ang mga nakaka-uwi. Pero may mga nakaka-uwi din doon. Talagang super mga big time na anak ka ni Dolphy Di ba yun? Di ba factor yun? Siyempre, wala akong alam sa kaso na to. Ang iniingatan ko yung pangalan namin, daddy ko. Okay. So, hindi ka nakakalabas? Ay, hindi ako. Anong drugs ang ginagamit mo sa loob? Shabu rin. Shabu? At alam na mga nagbabantay na gumagamit kayo? Siyempre, di ba? Alam nila. Sila ba yung nagtutulak? Sila nagsusupply sa inyo? Sila ang nauutusan magpasok. Papayaran mo, siyempre, no? Siyempre, Yung bang hope na makalabas ng kulungan, nasa puso mo pa rin o parang wala na? Oo, alam ko. Nung lalo makakilala na ako sa Panginoon. Paano mo ba nakilala ang Panginoon? Through television lang. O paano? Nagtutupi ako ng mga damit na bagong laba. May black and white akong television. Binuksan ko yung TV. Nakita ko doon si Brother Eddie Villanueva, GIL. Nag-share siya. Tapos habang nakikinig ako pa konti-konti, tingin-tingin sa TV, yung para bang yung lahat ng sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, pinapatamaan ka, parang gano'n. Ikaw kinakausap. Oo, sabi ko, sino kaya nang chismis ng buhay ko sa kanya? Parang gano'n pa, ko, di ba? Tapos yung nadinig ko sinabi niya, hindi mahalaga sa tao relihiyon, dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon. Tapos yung pangalawa, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya na, kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking maikling panalangin, pumikit kayo, magtaas ng kamay. Pumikit ako the time na nagtaas ng kamay, sumunod ako sa prayers eh. After ng prayers na yun, meron ako talaga naramdaman, hindi ko po kayang. Pero naramdaman ko talaga ng iyakap ng Lord sa aking buhay. At saka ang alam ko, yung pagkatapos ng prayer, na lahat ng kasalanan ko, pinatawad niya. Naramdaman ko po yun. Ano ang pakiramdam? Para akong na-release, para bang anak, parang may nag-welcome sa akin na, gano'n. Iyak ako ng iyak. Tapos doon natuto na. Ako po, nung alis ako ng bisyo, hindi ako yung gradually.
Oo. Nung tanggapin ko si Lord talaga, abrupt lahat ng bisyo ko tinanggal ng Panginoon. After that day. Yes. Pero dati hindi ako marunong tumanggi. Pag nakakita ako ng bato ron, talagang makatira ako ng shabu ron, kasi pinapautang ang shabu dun eh. Pwede mong utang eh. Oo, basta Sunday ang bayad eh. Grabe, tuwing darating mga kakosa ko, nagugulat. Kosa, tira tayo. Halika, nanalo kami sa sugal kagabi. Dati hindi ako marunong tumanggi. Nagulat ako sa mga sagot ko. Pati mga kakosa ko, nagulat sa akin. Sabi ko, tsaka na kosa. So wala ka boses na narinig, walang kumausap sa'yo, basta naramdaman mo lang na parang happiness na hindi mo ma-describe? Basta parang meron talagang yung mapo sa akin na ingatan kita. Ganon. Sabi ko sa mga kakosa ko, tsaka na. Ding may darating, may mga kaibigan ako doon, dinalaw ng nanay, umiskor, pagagamitin ako. Sabi ko, tsaka na, sabi ko. Unti-unti ako nakaiwas sa mga kasama ko. Then that was the time, nagbasa na ako ng Bible. Puro Bible na binabasa mo. Nung buksan ko yung Bible, wala akong alam sa Bible. Sabi ko, Lord, wala akong alam dito. Sabi ko, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng mga tamang mababasa ko. Alam niyo, nung hingin ko kay Lord, totoo talaga eh. Pagbukas ko ng Bible, yung magandang balita, yung Tagalog na kulay blue, yung makapal, hindi ko siya nilipat-lipat eh. Pagbukas ko, isang pihit lang na gano'n. Alam niyo, dire-diretso mata ko saan, John 1:12, na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Anong dating nun sa'yo? Sabi ko, grabe, akala ko dati, simba ako ng simba, namamanata pa ako sa Quiapo, akala ko anak na ako ng Diyos, hindi pala. Kailangan pala, tanggapin mo sa puso mo. Tanggapin mo siya na bilang Diyos tagapagligtas ng buhay mo. Grabe. Tapos naalala ko yung salita niya eh. John 8:32. Sabi, akala ko kasi nung araw, pinakamalaking kulungan yun eh, Muntinlupa. Pero nung makakilala ako kay Lord, tsaka ko naunawaan ng pinakamalaking bilangguan eh. Pinakamalaking bilangguan itong mundo eh. Itong ginagalawa natin, nandito lahat ng kasalanan. Sigarilyo, alak, sugal, drugs, babae. Hindi ka na kailangan makulong. Kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panluloko, pagkaingit. Nandito sa mundo eh. Tama. Kaya nung mabasa ko sa Bible, John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng Muntinlupa, pinalaya na ako ng Panginoon Diyos. From there pa lang nakalaya na ako, bagamat nakakulong ako. Pero masaya ka? Masaya ako. Masaya ang puso mo? Masaya ako. Dahil meron kang relasyon sa Kanya. Pero ang trials nandiyan lang. Pinahintulutan ng Lord dyan, hindi naman para magdusa tayo eh. Para ipaalala sa atin na may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Biruin mo, no? Hindi ka kinailangan mag-rehab in an instant. Opo. Ayaw mo na ng drugs. Ganon kabilis. Ganon ka-powerful ang Lord. 3 packs na Marlboro ako. Wala rin. Araw-araw. Stop din yun. Wala. Ito, kulay nikotin to, daliri ko. Sinausap ako ni Daddy. Kasi that time siguro, mga 14 years, 15 years na rin ata ako na ang detention ko, lahat-lahat. Sabi ni Daddy, urong na natin yung appeal mo. Sabi ko, di parang inamin ko yan. Sabi niya, hindi, sabi niya. Kasi yung pag naka-appeal tayo pala, hindi tumatakbo yung detention mo kahit gaano katagal ka na dyan. Kasi nga, parang pinatutunayan nga natin na ang importante habang buhay ako, sabi ni Daddy, makalabas ka. Sabi ko, anong gagawin? Pag inurong natin yan, mababasag yung sentensya mong life, pwede nating i-appeal, magiging numero. Ganon yung sentensyang life. Di madalit salita, sabi ko sa Daddy, Dad, sigurado ba yan? Oo. Makakilala ni Daddy mga abogado. Advice sa kanya. So kung bagay yung stay mo doon, mako-convert na into numbers. Hindi, isintensya ko muna ng life, binasag, ang tawag niya doon, babasagin ng Court of... babasagin yun. Tapos? Naging numero, 24, 29. Magiging 29 years. Ngayon, yung 29 years,
hindi naman pag sinabing 29, 29 bubunuin mo. 1/3 ng sentensya mo ang 29. bubunuin mo. Di sobra-sobra na ako. Sobra ka na. Oo. O, tapos? Sabi ni Daddy, sobra-sobra, makakalabas ka na, sandali na lang yan. Yun nga nangyari. Ganun nga nangyari. Nung inurong nyo yung appeal, yun na yun. Umusad na. So, after ilang months, nung nag-usap kayo ng daddy mo, ilang years? Ba, ano pa? Almost 3 years pa After rin. 3 years? Oo. So, after 3 years, nakalabas ka na. Paano mo i-describe yung pakiramdam nung sabihin na you're a free man? Masaya ako na, siyempre, binabalikan ko rin yung nasayang. Yeah. 18 years is no joke. Nasayang. Pero sabi ko, paparemind na naman ni Lord sa akin yun, buhay ka eh. Thank you, Lord, sabi ko. Basta, from there, nung lumabas ako, una kong nakasama, mami ko pa rin. Sa mami ko. Proud na nanay mo sa'yo. Siya ang sumundo sa akin. Tapos mami ko, ang una ko na sharean ng salita ng Diyos. Ang mother ko na born again. Tapos, tatay mo? Ang daddy ko, na-sharean ko ang daddy ko sa Jade Valley Restaurant sa Timog. Na-invite ko siya, nagtitaping siya ng Home Alone Dariles. Tinawagan ko siya. Sabi ko, Daddy, anong oras ang break time mo dyan? Sabi niya, 7. Sabi ko, tama-tama. Sabi niya, bakit? Dito na tayo maghapunan. Sabi niya, hindi pwede. Ang dami-daming kinukunan sa akin. Sabi niya. Tapos sabi niya, sige, tatawagan kita mamaya. Di pinatay ko. Alam niyo, wala pang 5 minutes eh. Ruming ang cellphone ko. Sabi ng daddy ko, nasan ka? Daddy, Jade Valley Restaurant. Malapit lang ako sa ABS. Sabi niya, sige, antayin mo, darating ako. Hindi ko pa in-expect yun eh. Dumating, nakita ko, nandun nakatayo siya. Naka all white. Typical, ano? All white, tsaka yung puti sombrero. Hindi nilapitan ko. Sabi niya, ano ba ito? Sabi ko, bakit, Dad? Sabi mo, maghahapunan tayo. Maghahapunan. Ano nga to? Kasi libo tao. Dahil tao. Sabi ko, Daddy, gawain ng Panginoon. Di inakay ko na siya papasok. Alam mo, pag-upo ng daddy ko sa unahan, ang talagang may programa ng buhay natin ang Diyos eh. Kasi pag-upo ng daddy ko sa unahan, may babae pumanik sa stage. Sabi ng babae, ngayon po madidinig natin magpatotoo si Brother Dolphy Jr. Kasi wala sa plano yun? Oo. Wala. Talaga manunod lang kayo, parang gano'n? Oo. Bumalik ako, nagpatotoo ako. When I was sharing my testimony, nakita ko si daddy doon sa unahan, iyak siya ng iyak eh. Lalo nung nabanggit ko na sangkot ako sa isang kaso, kasi ano mangyaring yung sunog na yun, magkasama kami ni daddy sa bahay niya. Birthday nga ni Claire, yung apo ng daddy ko, anak ni Kuya Boy. Tumakbo daddy sa unahan, di siya nahiyado sa mga tao, niyakap ako. Sabi niya, anak, sabi niya, sama mo na lahat ng kapatid mo dito. O dahil doon sa gawain na yun, mga kapatid, nakitang-kita ko po ang daddy ko, dalawang kumain, nakataas at tinanggap po niya ang Panginoon. Na born again ang daddy that day. Hindi naman. After my father, totoo rin ang salita ni Lord sa Acts 16:31. Sumampalataya kayo maliligtas pati ang inyong buong sambayan. After my father, sunod-sunod na po si Sally, si Freddy, si Edgar, si Rolly. Lahat sila kumilala at tumanggap sa Panginoon Diyos. No? Talagang mabuti ang Diyos. Salamat talaga. Ginamit ka, no? Kailan na wala si nanay? Nauna siya sa daddy. Kung si daddy 2012, siguro sa mga 8 or 7, si mami ko 2008. Naging ano ba sila? Civil ba sila sa isa't isa? Nag-uusap sila? Oo. Hindi sila naging magkaaway? Ay, hindi. Tsaka ang pinakamagandang nangyari dyan sa akin, ang daddy ko pumunta sa ospital nung medyo hindi na maganda ang lagay ni mami. Kasi sabi ko, nagpe-pray ako, Lord, sana naman magka-usap sila. Dumating naman ang daddy ko. Prayer, answered prayer ako. Tapos, bumasok ang daddy ko sa kwarto ni mami ko. Nilawakan niya sa paa, humingi siya ng sorry. Grace, patawarin mo ako. Tapos, umikot siya sa ulunan. Inadikan niya si mami sa noo ko. Tapos,
Sabi ng mami ko, siyempre, nasa Panginoon na si mami. Tumingin lang sa kanya, matagal na kita pinatawad. Nakapagsalita pa silang gano'n. Sabi ni daddy, kung ano man ang maitulong para sa pangangailangan sa ospital, sabihin mo na, oh, Dad, thank you, Dad. Si tatay na lahat ng Sa totoo lang, iyak ako na iyak. Ang pagpapasalamat sa Lord kasi yung aking prayer request na granted. magkausap sila. Wow, Amazing. Sabi ko, baka hindi na tayo magkasama ngayon kung hindi nangyayari sa akin yun. Sigurado. Sa hukay na rin ako. Bakit? Nasaan ba yung mga ibang mga nakasama mo sa pagdodroga? Wala na. Patay na lahat. Imagine, ikaw na lang ang buhay. So, ibig sabihin, may purpose kung bakit ka pa buhay. So in a way, blessing yung nangyari sa'yo. Amen. Actually, nung maitama ang relasyon ko sa Lord, talagang dami kong pinagpapasalamat sa Kanya. Ang prayers ko lang ngayon talaga yung ang tao ay magkaroon din ng tamang pagkakilala sa tunay na Diyos. Tunay na Diyos, buhay na Diyos, hindi naman patay. Sabi ko nga kailangan ba ang tao ma-born again? Mabasa ko sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bible kasi nagsasabi, hindi naman tayo ang... Saka ang natutunan namin sa'yo is hindi enough ang faith. There has to be a relationship. Kailangan mo magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Na? Kapag kinakausap mo siya, anong prayer mo sa Kanya? Sa Lord? Ano lagi mo sinasabi sa Kanya? Actually, sabi nga, nasa sinapupunan pa lang tayo ng mother natin. Alam na ng Lord ng buhay natin, kilala na niya tayo. No? Pero ako, ang prayers ko kay Lord, Lord, sabi ko, lahat po ng loved ones ko makakilala sa'yo. Lahat po ng kakilala ko, kaibigan ko, saan man sila naroon, sabi ko, gumawa ka ng kaparaanan, hindi man ako ang gamitin sa kanila, magpadala kayo ng mga anak nyo para mabahagi na sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Kailangan kanila, Lord. Kasi talagang, ang buhay natin, talagang kailangan ilaan natin sa Panginoon lahat. Dahil siya lang nagmamay-ari ng lahat. Kaya wala tayong dapat papurihan, paglingkuran sa buhay natin, kundi ang ating Panginoon Diyos. Ramdam mo ba na guided ka niya? Yes, yes. Paano niya pinaparamdam yung pagmamahal niya sa'yo? Halimbawa lang, nakatayo ako one time, nagmamadali ako, gawa ng may speaking engagement ako. Pagdaan ng taxi, tatawagin ko yung taxi, wala naman siyang laman, lalampasan ka. Siyempre, bilang tao, nagagalit ka, maliliit ako doon sa nung nakasakay na ako, nakaupo ako doon sa taxi, nagre-remind ako ni Lord. Pagtingin ko doon sa isang yung taxi na tinatawag ko, nakabangga siya. Ang message ng Lord sa akin, kung pinayagan kitang makasakay dyan, nabangga ka, na-aksidente ka. Ibig sabihin, may covering ako, may covering tayo ng Lord kung talagang ititiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Sa finances ba, hindi ka rin nagkakaproblema? Ako blessed na blessed. Mas buti na itanong mo yan. Ako po ay, siyempre dati artista ka, talent po eh. Ngayon, love gift. No? Ako ang inaasahan ko lang sa buhay ko, full-time servant ako ni Lord. Nag-share ako ng kabutihan niya kung saan lugar. Yung mga kapatid ko, si Rolly, buhay pa. Si Edgar, buhay pa. Si Freddy. Minsan, namamangha ako sa Lord pag iniisip ko, saan ko kinukuha yung mga... Kasi sa akin sila nahingi yan. Tumutulong ka sa kanila? Yes, nagpapadala ako ng... Miski ibang tao ng daddy ko. Ikaw pa rin? Kilala mo yun, sila Presley, di ba? Oo. Kahit pa paano, kaya ako'y namamangha ako sa Panginoon Diyos. Talagang, saan ko kinukuha yun? Saan ko kinukuha na puprovide ko yun? Nakatulong ako sa kanila. Wow. Grabe, Tapos pa-abroad pa ako. Ngayon, nakakapag-abroad ka? Minsan, tatawagan lang ako ng pastor, prepare your passport, tapos send mo sa akin yung, bakit po, alis tayo, punta tayong Bahrain.
Punta tayong Canada, Japan, Hong Kong, kung saan bansa eh. Artista ako nung araw, di ako makapag-abroad eh. Pero nung mag-full-time ako kay Lord, nakakapunta ako sa saan lugar, sinishare ko yung goodness ng Panginoon sa buhay ko. Parang very smooth yung takbo ng buhay mo. Opo. Sa lahat po ng nakikinig nito, tandaan niyo po ito, ang message ng Lord sa akin that life is all about forgiveness. Kung siya nga, pinatawad niya lahat na nagkasala sa kanya, pinako nga sa krus, wala namang kasalanan. Diba? Sabi pa niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo rin dapat sa bawat pamilya na nanonood niyo. Kung meron kang mahal sa buhay na may katampuhan ka, putulin mo na yan. Patawaran kayo. Kasi ang blessing ng Lord nandiyan dyan na eh. Kaya lang, hindi talaga dadating yung pagpapala kung meron kang tinatanim sa puso mo, tampo sa mahal mo sa buhay, kapwa mo. Tsaka yan, magdudulot ng sakit sa iyo yan eh. Pag nilagay mo sa puso mo yan, kahit maliit lang yan, lalaki ng lalaki. Tampo, galit, magiging puot. Ang kasunod nun, sakit. Kasi magkakasakit ka eh. Puso mo, isip mo, dugo mo, magkakasakit ka. So, ang message na gusto ko i-share sa'yo is all about forgiveness. Magpatawad tayo sa mga taong nakasakit sa'yo. Kung ikaw naman ang nakasakit, lumapit ka, humingi ka ng tawad. Yan, ganda. Kapag nakasalubong mo yung mga taong umagrabyado sa'yo, o nang abuso sa'yo, o ikaw mismo ay nakaagrabyado sa kanila, anong sasabihin mo sa kanila kapag nakaharap mo yung mga yun? Ay, kasi wala na lahat eh. Iba ka na, ibang tao ka na. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Ako, wala na akong ngayon, medyo may nakita nga ako nagkamali. Dati, aawayin mo, no? Ngayon, hindi, papaalalahanan mo. Paano ka makikita ng mga kababayan natin na gustong marinig ang iyong mga salita? Saan kanila pwede puntahan? Pwede ka ba nilang i-invite na magsalita sa mga gatherings pwede nila? Pwede naman. Paano ka kukontakin? Bigay ko yung number ko. Papakita natin sa screen. Ito, papakita ko natin yung contact details ni Mr. Dolphy Jr. Kung gusto niyo siyang i-invite sa mga talks, pwede ho. Thank you, brother. Thank you. Nakakatuwa ka naman kausap. Ang dami mong na-inspire ngayong araw na ito. Kahit 1, 2 tao lang ma-convert natin sa Panginoon, malaking bagay na yun. Pray kita. Lord, I pray for my brother. Lord, kinakapatid ko siya. Dalangin ko, Panginoon, ang mga layunin niya sa buhay ay maganap lahat. Ang desire ng heart niya, Lord. Continue to be with him always. Protection be with him. Good health, Panginoon. Ilayo siya sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, maging ang kanyang family, ng wife niya, ang buong sambayan niya. Patuloy mo silang iingatan, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang programa, Panginoon, Unplug, at sa lahat pa ng ginagawa niya, Panginoon. Bless him, Lord. Continue, Lord, to give him wisdom, Panginoon, karunungan nagmumula sa inyo, kaalaman, Panginoon. Pagpalain mo siyang patuloy, ilalayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, sa lahat ng uri ng kapahamakan. Bless him, Lord, maging lahat ng kanyang mga tauhan, pagpalain mo, Panginoon. Bless him, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 Thank you, brother. Thank you. God bless you. Sabi nila kasi, a bag and whatever's inside the bag tells so much about the character or even the life of a person. Kaya ito, tell us muna about the bag. Is this your favorite bag? Anong history, his story? Actually, kasi nung 80s talaga, isa ako sa pinakaunang puro Louis Vuitton. Pati yung cigarette case ko ay Louis Vuitton. Vuitton girl ka pala. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice, from farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.